Yun, what's up mga boss? Good morning po sa inyong lahat. Ayan, it's me again, ang inyong boss Noli Vlog, nagbabalik. Welcome na naman po tayo sa isa naman nating episode. At welcome back sa ating munting YouTube channel. Isang mapagpalang araw na naman muli mga boss. Ayan, at breeding season na naman. Ito yung season na nagbe-breed tayo ng mga early bird. Ayan, so dapat meron na kayong nakasalang na breeding para makapag-breed kayo ng early bird. Ayan, so ngayon tayo ay magseset na ng ating mga nakasalang isasalang sa breeding para tayo ay makahabol sa early bird. So dapat ang season ng early bird, so dapat ay mga last week ng September meron na kayong isasalang sa incubator. At sa ganon magkaroon kayo ng first batch ng early bird. Ayan, kasi kailangan makapagpapisa kayo ng October 15. So tayo ngayon pa lang magsasalang, since na pwede pa naman, abot pa naman. So para makahabol tayo, marami yung isasalang natin sa breeding para in just 2 or 3 weeks makakapagsalang na tayo ng ating mga nakulik na itlog. So mga boss, magbibigay tayo ng konting tips dun sa mga bago magsasalang para mas mapadali, mas mapabilis yung pagpaparami ng makukolektan yung itlog. So bibigyan ko kayo ng konting idea para mas maganda. So mga boss, tara't samahan nyo po ako. Ipapakita ko sa inyo yung ating mga nakaset. So itong gagawin nating breed na to, ito po ay gagawin natin na mga battle cross dahil early bird. So let's go. So mga boss, ito yung isang broodcock na selection natin. Ito po ay imported bloodline. So isa to sa kandidato na ibibreed natin. So ang bloodline po nito ay 20K Grand Kelso, pero ito ay offspring na, anak ng original na pinabili natin dun sa Amerika kay Boss Norman. So siya yung tumulong sa akin para makabili ng imported na material sa US. So ito yung naging offspring nung authentic na Sleep Lizard. So ang bloodline nito ay 20K Grand Kelso. So i-breed natin to dun sa mas maganda kasi kapag magbe-breed tayo, ito mga boss, mas maganda ayon dun sa mga breeder na naging mentor natin. Mas maganda pag magbe-breed kayo either 3-way. Mas maganda kasi pagka battle cross is 3-way. So nandun kasi yung complete potential nila, nandun yung kanilang vigor. Mas maganda yan mga boss kasi dapat gagamitin nyo ang broodcock nyo ay pure. Broodcock nyo ay puro yung bloodline. And then ang inahin na gagamitin nyo ay 2-way para yung vigor nila is nandun pa rin. So ito 20K Grand Kelso, gagamitin natin siya, kaso ang gagamitin natin inahin sa kanya is 2-way, pero ang kalahati ng dugo niya ay 20K Grand Kelso pa rin. So ito yung isasalang natin sa mga boss. Salang natin siya sa mga white Kelso. Ang parents naman nito ay ang original, ang tatay nito Biboy Enriquez, pero ang nanay niyan ay 20K Grand Kelso. Ang dalawa kasi ang inahin ko na 20K Grand Kelso. So bali hindi sila related, hindi sila magkamag-anak.
Ayan, so ito yung 20k Grand Kelso. Ito yung White Kelso over 20k Grand Kelso. So yun yung ating first set na gagawin. Alright. Yan, at narito naman yung ating pangalawang set ng broodcock na gagamitin. So narito po yung isang golden boy. So ito po ay sarili ko ng breed. Ayan, kung mapapansin nyo mga boss, ang pagsiselect ko ng broodcock, kinakailangan is, ayan, kung mapapansin nyo is buong buo yung katawan, malapad yung balikat, and then paliit dun sa kanyang baldang puwitan, and then lawit ng konti yung buto ng kanilang picture, and isa pa standard yung sukat ng paa, so dapat medyo mahaba. So ito yung ating isang broodcock na gagamitin. So ito po ay isang golden boy. Ito, sariling breed ko na to. At ang tatay nito ay multiple winner sa derby. Ayan, so gagamitin natin siya sa Jogod Gray. Kasi ang Jogod Gray dito is yun yung aking pinaka bread and butter. Yun yung aking winning line kung tawagin. So doon natin siya i-breed para sweater gray. Ayan. Ayan. So dito ko siya i-breed sa Jogod Gray. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, single mating lang sila. So mahirap kasi kapag masyadong marami, lalo na kapag po ang broodstag nyo ay batang masyado, medyo malalas pag masyado. So ayan, ang set ng ganitong breeding mga boss, so dapat yung inahin nyo is bull stag or mas matanda siya kaysa dun sa lalaki, or vice versa. Pwedeng matanda yung broodcock, bata yung babae, para kasi kailangan mayroon sa kanilang mas matured. So ito stag yung bata, so hindi siya mahirapan dahil yung inahin siya yung magga-guide para sa breeding. Ayan, so eka nga lamang yung may alam. Ayan, veterano na tong inahin kaya hindi na siya mahirapan. So ito yung ating isang set. Alright, so ayan mga boss, narito naman yung isa pa nating isasalang sa breeding. So ito ay isang possum sweater. Ayan, so isa rin to sa mga winning line dito sa ating backyard. So ito yung binread natin sapagkat ito ay stag, dahil yung mga magulang kasi nito is naglulugon pa, so late molting sila, kaya ginawa ko yung mga anak muna yung ginamit ko. So ito yung mga stag na nandun sa farm. So ito po ay sarili ko ng breed. Ayan, so napakaganda ng buto nito. Bihira ko lang ma-breed yung original nito, gawa nga ng sobrang laki. Ayan, ganyan po kasi ang mga possum sweater ng Blackwater. Ayan, yung magulang kasi nito is nanggaling sa Blackwater. Ayan, so medyo heavy bone, malaking manok siya masyado, kaya dito natin siya i-breed sa ating bread and butter. Yan, so ito yung kanyang set ng breeding. So ang isang inahin niya ay ayan, 20k Grand Kelso imported. And then ang ating bread and butter, ayan, so ito yung Jogod Gray. And then ito yung ating broodcock. Ayan, nakita nyo naman kung tumayo, sobrang tangkad. So binread natin siya sa mga bullhen, since na-stag siya. So sa bullhen natin siya i-breed. Ayan, ayan oh, may itlog na. Yun. Yun, ito naman yung bago nating broodcock. Ayan, kung mapapansin nyo, medyo
hindi pa fully matured yung kanyang pulok, since yung katawan naman niya is buntot at yung katawan ay tapos nang mag-bolt. Ayan. So ito po ay isang Foster Kelso imported, anak ng imported na Foster Kelso, at ito po ay bagong kuha natin kay Asbok, yung sa kaibigan natin na si Boss Norman. Ayan, shout out kay Boss Norman. Maraming salamat dito sa broodcock, at may kasama pa tong Jogod Gray. Yun nga lang, yung Jogod Gray is lumugon na. So ito yung isa nating authentic na broodcock. Ito po ay isang Foster Kelso. Ayan, so i-breed natin siya sa 20k Kelso para straight Kelso pa rin. Ayan mga boss, ito po yung isasama set ng ating breeding. So ito po yung ating Foster Kelso. Ayan, at narito yung dalawang pulet na 20k Grand Kelso na sarili ko na tong breed. Ayan, so kung mapapansin, magkapatid sila. So ito, kahit na flock mating sila is okay lang na magkasama kasi magkapatid naman sila. Ayan, so isa naman yung kanilang dugo, so okay lang yan. Wag lang yung tatlong inahin sa salang nyo tapos magkakaibang bloodline, and then hindi nyo mamomonitor yung inahin kung alin ang umitlog, so mahihirapan kayo. So ito yung ating isa sa mga nakasalang natin sa breeding. Okay, ayan, at nandito naman yung kabila. Ayan, so ito yung white Kelso natin na winner. Ayan, naputol yung kanyang dato, yung kanyang daliri sa gitna ng kanyang paa. Kaya kung mapapansin nyo, ito ay winner na pure na white Kelso na originally anak nung B-boy. Ayan, and then ito naman yung babae na 20k Grand Kelso. Ayan, authentic yan, galing talaga sa Amerika yan. Pinabili ko yan kay Boss Norman. Ayan yung inahin. Ayan, tapos ito naman yung babae na white Kelso na pure. So ito, nanay niya yan, nanay nung broodcock. Ayan, para back to mama. And then para kahit pa paano pure na rin talaga yung kanyang ilalabas. So ito yung ating isang set ng breeding. Okay, alright. So ito naman yung isang set ng ating breeding. Ayan, so ito naman yung SBR Mount Banahaw line. Ayan, so ito yung nirigalo sa akin nung kumpare ko na L Strong Game Farm sa si paring Aizen. Ayan, binigay niya sa akin to. So gagawin ko, paparamihin ko kasi magaling siyang manok. And then ang kapartner niya is Tornado Hats. Ito, sarili kong breed na to. Ayan, ang kapatid nito ay winner na, kaya siya yung napili kong i-breed. So ito yung ating isang set ng breeding. So either parehas silang nanggaling sa Hats, SBR and Tornado Hats. So ito yung ating isang set. Okay, so ayan mga boss, so magbibigay tayo ng konting kaalaman o konting tip. Ayan, so maliit na tip lang pero sana makatulong. Ayan, so ganito yung set tong ating mga flying pen. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, nasa flying pen sila. So para mas mapabilis yung kanilang breeding, so ganito yung ginagawa ko. So mas the best mga boss kapag kayo mag-i-start mag-breed. Ayan, ika nga sa negosyo kasi kailangan mo mag-invest. So gagawin nyo, mag-invest muna kayo ng bakuna. Kasi mga boss, based sa experience ko dun sa mga binibreed ko na sisiw lang ako nagbabakuna, so 2 weeks pa lang yung mga anak nila nagkakaroon na sila ng
sipon. So since na ginawa ko is bago sila i-breed, babakunahan mo muna ng Lasota, and then killed vaccine and CD killed, ayan, and then Coryza. Napakaganda ng resulta, less talaga yung mortality rate. So ito mga boss, para mas mapabilis yung breed nyo, ganito gawin nyo. Kung mapapansin nyo, ayan, ayun yung kanilang dapuan. So every time kapag kaaraw, tatanggalin nyo yung kanilang dapuan. Ayan, kung mapapansin nyo, wala silang dapuan para maghapon silang exposed dun sa broodcock. So ayan, kung mapapansin nyo, ang inahin nyo, kahit anong gawin yan, lumipad man yan ng lumipad, sa broodcock pa rin ang babagsak nyan. Kaya mas mapapabilis yung kanilang breeding. Ayan mga boss, tingnan nyo yung aking mga breeding pen, wala silang mga dapuan. So pwede nyo silang lagyan ng dapuan yung mababa lang, yung mga 1 feet lang, ganun, yung konting angat lang sa lupa, para kahit pa paano hindi sila makakaiwas sa broodcock. Ayan, ito yung pinaka isang the best na practices na ginagawa ko sa breeding para mas mapabilis yung kanilang pagpaparami. So sa health naman, bakunahan nyo po, pinaka the best, bakunahan nyo po yung inyong materyales. Alright, yun, at dito na po nagtatapos ang ating munting vlog. So muli mga boss, dun sa mga nangingi ng tip na to, so ito pong binigay ko na simpleng bagay, itong simpleng tip na to, napakaliit na bagay pero malaking maitutulong. Ayan, so muli, paalala lang po mga boss, bago kayo mag-breed, bakunahan nyo po yung inyong materyales para hindi sayang yung gastos dun sa inyong mabibreed. Dahil kagaya nito, rainy season, so mas mataas yung mortality rate. So dapat bakunahan nyo sila. So ayun lang mga boss, at dito na natin tatapusin ang ating munting vlog. Sa mga boss natin dyan na mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, like nyo po at i-share, hit nyo yung ating munting notification bell, at nasa ganon maging updated kayo sa mga ina-upload natin na video. So ayun lang mga boss, maraming salamat at good luck. I know gold is not enough.